Isang babae, isang babaeng isang linggo nang nawawala ang natagpuan nang nakabaon sa isang liblib na kakahuyan. Nang mahukay ang kanyang bangkay, halos hindi na ito makilala. Ngunit kapansin-pansin pa rin ang bakas sa kanyang leeg ng pananakal na maaaring naging sanhi ng pagkamatay nito. At nang isinagawa ng mga awtoridad ang investigasyon, unti-unting lumabas ang mga detalye tungkol sa kanyang pagkamatay. At ang mas nakakagulat, hindi pala malayo sa kanya ang taong nasa likod ng krimen. Mahirap paniwalaan, pero para sa mga pulis, dapat kasing unang suriin sa mga kasong ganito ay ang mga tao munang malalapit sa taong napatay. Mag-uumpisa ang kwento kay Abigail Navarro, isang 25-year-old na dalaga. Simple, maganda, at maamo ang mukha niya. Sa murang edad, hindi naman siya naghahanap ng mamahaling buhay o perpektong lalaki. Ang gusto lang niya ay makilala ang isang taong seryoso at tunay ang intensyon sa kanya. Taong 2005 sa probinsya ng Isabela, isang gabi, naghahanda si Abigail para sa isang pasayawan sa kanilang bayan sa Tumauini, Isabela. Excited siya dahil matagal na rin niyang hinihintay ang pagkakataong makapaglibang kasama ang mga kaibigan. Pero higit pa roon, umaasa siya na baka sa gabing yon ay makilala na niya ang lalaking para sa kanya. Alam niyo yung uso pa kasi noon yung pasayawan sa kasalan. Noong mga panahong hindi pa uso ang social media, madalas sa text o sa sayawan pa kasi nagkakakilala ang mga dalaga at binata. Kapag may mga ganitong pasayawan sa bayan, maraming tao ang dumadalo. Hindi lang mga taga-Tumauini ang pumupunta. May mga dumadayo rin mula sa ibang bayan para makisaya, makipagsayawan at makipagkilala. Kaya naman, ilang oras ang lumipas at nakarating na sina Abigail at ang kanyang mga kaibigan. Masaya ang paligid. Maingay ang tugtog, maraming tao, at halos lahat ay abala sa pagsasayaw. Ayon sa mga kaibigan ni Abigail, nang habang nagsasayaw siya kasama ang kanyang mga kaibigan, napansin niyang may isang lalaki na ilang beses nang nakatingin sa kanya mula sa malayo. Hindi niya agad pinansin, pero nang magtama ang kanilang mga mata, nagngitian sila. Maya-maya, lumapit ang lalaki. Von nga pala, pagpapakilala niya. Abigail, pero Abe na lang. Taga dito ka rin sa bayan? Ngayon lang kita nakita, tanong ni Abby. Hindi, dayo lang ako. Kasama ko mga katrabaho ko, sagot naman ni Von. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap habang nagsasayawan. Simple lang ang unang pagkikita nila, pero mabilis na naging komportable si Abby sa presensya ni Von. Si Von Hidalgo ay 30 years old. May maayos na itsura, maganda ang pangangatawan, at kilala bilang isang taong may pagkaloko-loko man ay seryoso din sa buhay. Nagtatrabaho siya sa isang factory sa kanilang lugar. Tulad ni Abby, pangarap din ni Von na makatagpo ng babaeng mamahalin at makakasama niya habang buhay. Dahil kagagaling lang din niya sa hiwalayan ilang araw bago siya pumunta sa sayawan. Gusto niya ng isang babaeng maaari niyang pagkatiwalaan muli at balang araw ay pakasalan. Kaya nang makilala niya si Abby sa isang pasayawan, hindi nagtagal bago nila napansin na pareho pala silang naghahanap ng makakapareha na sa buhay. Para malagay na sa tahimik, ika nga nila. Sa simula, simpleng pagkikita lamang ang lahat. Kwentuhan sa may park, minsan sumasama si Abby sa paglalaro ng basketball ni Von pag wala siyang trabaho. Kahit pagod si Von, sinusundo o dinadalaw niya si Abby sa kanila. Madalas din silang mag-usap at magkumustahan. Hanggang hindi na nawala sa routine nila ang isa't isa sa pang-araw-araw. Para kay Abby maraming magandang katangian si Von. Ayon sa kanya, maalaga at maasikaso ang lalaki. Kapag may kailangan siya, nandyan agad si Von para tumulong. Mabait din ito at marunong makitungo sa ibang tao. Higit sa lahat, wala raw itong bisyo, tigarilyo o alak man ay wala. Kaya nga, di nagtagal ay naging sila na nga. Dahil dito, mas lalo siyang naging kampante sa kanilang relasyon. Nakita ni Abby kay Von ang isang lalaking maaari niyang makasama ng pangmatagalan. Halos 1 taon silang naging magjowa. Sa panahong yon, mas lalo nilang nakilala ang isa't isa. Hindi man perpekto ang kanilang relasyon,
Pareho nilang naramdaman na seryoso sila sa kanilang kinabukasan. Hanggang sa tuluyan na nang nagpakasal sina Abby at Von. Para kay Abby, yun ang katuparan ng matagal niyang hinihintay. Ang magkaroon ng sariling pamilya, kasama ang lalaking minahal niya. Sa mga unang buwan ng kanilang pagsasama, masaya ang mag-asawa. Pero sa realidad ng buhay, alam naman natin na hindi puro saya ang pag-aasawa. Dahil noong nagtagal ay unti-unting nabuo ang paghihinala ni Abby kay Von. Nang minsan kasi ay habang kumakain sila, ay hindi siya pinapansin ni Von at panay ang tingin lang ni Von sa kanyang cellphone. At meron pa minsan, habang naglilinis ng bahay si Abby, ay itatabi lang sana niya ang cellphone. Ngunit mabilis itong kinuha ni Von na para bang may sinesikreto siya dito at hindi pwedeng hawakan ng kanyang asawa ang kanyang cellphone. Pero pinilit naman ni Abby na huwag paghinalaan si Von dahil malaki nga ang tiwala niya dito. Hanggang sa isang linggo noon, nang kakauwi lang ni Abby at Von, pag-upo nila sa sala, agad na sinabi ni Abby ang isang balitang matagal na nilang hinihintay. "Von, buntis ako," wika ni Abby. Napatingin si Von sa kanyang asawa. Sa unang sandali, parang hindi niya agad na process ang sinabi ni Abby. Nagulat siya dahil hindi niya inaasahan na malalaman niya yon ng araw na yon. Pero ilang segundo lang ang lumipas at unti-unti niyang napagtanto ang ibig sabihin nito. "Talaga?" tanong niya habang nakangiti. Tumango lang si Abby. Sa sobrang saya, napalundag si Von at agad niyang niyakap ang kanyang asawa. Pareho silang masaya dahil matagal na nilang pangarap na magkaroon ng sarili nilang pamilya. Pero nang ilang sandali pa lang silang nag-uusap tungkol sa kanilang magiging baby, nang biglang tumunog ang cellphone ni Von. Napatingin si Abby sa kanyang asawa. "Sino yan?" tanong niya. Tumingin muna si Von sa tumatawag. Halatang nag-alinlangan siya bago sagutin. Sa halip na sagutin ito sa harap ni Abby, lumayo siya ng kaunti. "Boss ko to, sandali lang ha, sasagutin ko muna." Dahilan ni Von. Pagkatapos, sinagot niya ang tawag. "Hello boss," malakas na sabi ni Von. At mag-usap nga sila. Noong tinawag niyang boss, hindi naman siya pinakialaman ni Abby dahil masaya lang si Abby sa oras na yon dahil magkaka-baby na sila. Pero ang di alam ni Abby na ang kausap ni Von sa cellphone nito ay ang nagngangalang Joyce Torres. Ex-girlfriend yon ni Von. Sa parteng to ng kwento, ay wala pang kaalam-alam si Abby kung sino talaga ang tumawag sa kanyang asawa, sapagkat ang babaeng ito ay isang malaking problema. Oo, ex nga siya ni Von. Pero ang tawag na lang sa kanya ngayon ay isang kabit na kumikiringking pa. Si Joyce ang babaeng unang minahal ni Von bago niya nakilala si Abby. 29 na taong gulang si Joyce. Kabaliktaran siya ni Abby na simple lamang manamit. Mahilig si Joyce sa makeup at mas gusto niyang magsuot ng mga damit na sexy. Ayon sa kwento ni Abby sa mga pulis, bago nangyari ang krimen, nagtangkang makipagbalikan si Joyce kay Von ilang buwan bago ang kasal nila ni Abby. Gusto ni Joyce na bumalik ang relasyon nila ni Von at ayaw niyang tuluyang mawala ang lalaki. Kahit alam niyang ikakasal na noon si Von, kaya nga nangyari sa kadesperaduhan ng Gaga, ay pumayag na lang siyang maging kabit. Pero sa tingin niya raw ay pangalawang asawa siya. At kung bakit ito nalaman ni Abby, tanong niyo mga kabayan. Nang isang gabi kasi sa bahay nilang mag-asawa, mahimbing na natutulog ang mag-asawang Hidalgo nang biglang mag-ring ang cellphone ni Von. Sunod-sunod ang pumapasok na mga message. Nagising si Abby dahil sa tunog nito. Noong una ay hindi niya raw ito pinansin. Pero nang patuloy na tumunog ang cellphone ay napatingin siya kay Von na mahimbing pa ring natutulog. Hindi napigilan ni Abby ang kanyang sarili. Kinuha niya ang cellphone ni Von at binuksan ang mga mensaheng natatanggap nito. Nanlamig siya nang mabasa ang laman dahil malinaw na may babae si Von. At humahabol ang babae sa kanya. Ilang segundo siyang nakatitig sa cellphone. Pagkatapos ay lumabas si Abby ng kwarto at sinubukang kontrolin ang kanyang emosyon. Tinawagan niya ang number na nagte-text at agad namang sumagot si Joyce. At sa tawag nga ay mas matapang pa ang walang yang kabit daw kung magsalita at lagi daw na sinasabi nito ay siya daw ang unang girlfriend ni Von. Yun lang ang ipagmamalaki niya
Samantalang si Abby naman ay kalmado lang daw nakipag-usap. Hanggang sa di na nakayanan ni Abby ang emosyon niya sa kakadakdak ng kabit na akala mo ay siya ang asawa. Sa sobrang galit, hinagis ni Abby ang cellphone at napasigaw na siya. Nagising si Von at agad nilapitan ng asawa. Sinabi ni Abby na nakausap niya si Joyce at tuluyang sumabog ang galit ni Abby. Sinampal at pinagpapalo niya si Von habang umiiyak at tinatanong kung bakit nagawa nitong lokohin siya sa panahong buntis pa siya. Iginiit ni Von na mahal niya si Abby, pero nang hilingin nitong tuluyan ng hiwalayan si Joyce ay hindi agad nakasagot ang lalaki. Mas lalo itong ikinasama ng loob ni Abby dahil malinaw na may nararamdaman pa rin ang asawa niya para sa haliparot na Joyce. Patuloy na umiyak si Abby hanggang sa bigla siyang natumba dahil sa matinding pananakit ng kanyang tiyan. Itinakbo siya sa ospital at mabuti na lamang ay naging maayos ang kalagayan nilang mag-ina. Nag-usap ang mag-asawa at napagkasundo ang subukang ayusin ang kanilang relasyon para sa magiging anak. Nangako rin si Von na hindi na muling makikipag-ugnayan kay Joyce. Pinatawad ni Abby ang kanyang asawa dahil buntis siya at kailangan niya ng kasama habang dinadala niya ang anak nila ni Von. Naayos daw nila ang kanilang relasyon. Hanggang sa lumipas na naman ng ilang buwan at malapit na ring manganak si Abby. Habang namamalengke siya, nakita niya ang kanyang asawa na sumakay sa isang tricycle kasama ang isang babae. Kaya ang ginawa niya, kumuha rin siya ng tricycle at pinasundan ng dalawa. Nakarating sila sa isang bahay na nalaman ni Abby na bahay pala ni Joyce. Nagtanong siya sa mga taong malapit doon at nakumpirma niyang doon nga nakatira ang babae. Napagtanto ni Abby na hindi kailanman tumigil sina Von at Joyce sa pagkikita at paglalandian ng dalawa. Ginalingan lang ni Von ang pagtatago dito. Hindi na hinintay ni Abby na lumabas ang dalawa. Umuwi siya at binalot ang mga gamit ni Von. Hapon na nang makauwi ang asawa at nadatnan nitong nakahanda na ang kanyang mga gamit sa may pintuan. Mahinahon na lamang siyang pinalayas ni Abby dahil tanggap na niyang wala ng pag-asang magbago si Von. Nakiusap at umiyak pa si Von para huwag silang maghiwalay. Pero desidido na si Abby. Dahil hindi kayang mamili ni Von, si Abby na ang nagpasya na magparaya. Hindi na nagpumilit si Von. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at pumunta sa kabit nito. Pero di alam ni Von na ito na ang pinakamalaking pagkakamali na gagawin niya. Mula doon, ay wala nang alam si Joyce sa mga nangyari pa sa dalawa. Dahil hinayaan na nga niya si Von, gonggong. Alam niyo kung bakit gonggong, mga kabayan. Nanganak si Abby na wala si Von. Hanggang sa magdadalawang buwan na noon ang kanilang anak, ay biglang nagpakita ulit si Von sa bakuran ni Abby. Kinausap siya nito dahil gusto makipagbalikan ni Von sa kanya. Ihiwalayan na raw niya ng tuluyan si Joyce dahil parang baliw pala daw ang babaeng yon kung makakasama mo sa iisang bubong. Masyado raw selosa at kung ano-ano ang naiisip, tapos magastos pa sa pera. At ang masaklap, magastos na nga sa pera. Pero minsan daw ay ayaw pang paalisin si Von para magtrabaho dahil sa hinala lang ni Joyce na may babae ito sa trabaho. So, papaano daw siya maghahanap buhay kung ganoon? Yun ang mga reklamo ni Von kay Abby. Pinakinggan naman siya ni Abby sa mga kwento niya. Ang kaso lang ay hindi na siya tinanggap ni Abby kailanman. Kaya bumalik ulit si Von sa kirida niya. No choice na siya. Ayon kay Abby, kinahapunan ay umalis si Von sa bahay niya. Pero umaasa pa rin si Von na babalikan siya ni Abby. Kaya ang nangyari, bumalik lang si Von kay Joyce para makipaghiwalay na at kunin ang mga gamit nito. At sa kwento naman ni Von sa mga awtoridad, paggabi na nang dumating siya nga sa bahay kung saan sila naglilibin ni Joyce. At iba ang nadatnan nito. May hawak na kutsilyo si Joyce noong dumating siya. Galit na galit daw ito dahil alam ni Joyce na nanggaling siya kay Abby. Pero di naman daw yun pinansin ni Von dahil di naman siya natakot kahit may kutsilyo pa si Joyce. Dumiretso sa kwarto si Von para kunin ang mga gamit niya at sabay sabing tapos na raw sa kanila ang lahat ni Joyce. Nagsisigaw na noon si Joyce ayon kay Von. Pero patuloy lang si Von sa pag-aayos ng kanyang mga gamit hanggang sa palabas na ito ng kwarto. Bigla siyang sinungaban ni Joyce ng kutsilyo para saksakin siya. Pero nahuli ni Von ang kamay ni Joyce
na may hawak ng kutsilyo. At sa isang kamay niya ay sinakal niya si Joyce. Napilit namang lumalaban noon. Ang kaso lang ay nagdilim na rin ang paningin ni Von. At nang nanghina si Joyce at nabitawan ng kutsilyo, ay doon na niya sinakal ito ng dalawang kamay niya hanggang sa tuluyan nang namatay si Joyce. Kaya nang mahimasmasan daw si Von ay doon pa lang niya nalaman na hindi na humihinga ang babae. At doon ay nagpanik si Von. Doon pa lang nag-sink in sa utak niya na nakapatay na siya ng tao at kailangan niya itong itago at hindi pwedeng malaman ito ng iba. Inantay ni Von na lumalim ang gabi hanggang sa dinispatsa na nga niya ang bangkay ni Joyce nang walang nakakakita sa kanya. Dinala niya ito sa isang liblib na bahagi ng kakahuyan na malayo sa mga kabahayan. Inilibing niya ang bangkay doon. Pagkatapos ay agad siyang umalis sa lugar at umuwi sa kanilang bayan para magpalamig muna. Hanggang sa mag-iisang linggo na matapos ang krimen, may nag-report sa mga pulis tungkol sa masangsang na amoy mula sa kakahuyan kung saan may mga taong kumukuha ng punong kahoy na maaaring gawing produkto. Hinukay daw kasi yon dahil sa akala nila ay may naglibing lang ng patay na hayop doon. Pero noong makita nila na hugis tao ang nasa lupa, ay doon na sila natakot. Nang imbestigahan ng mga pulis ang lugar, nakita nila ang katawan ng isang babae na halos hindi na makilala dahil sa tagal nitong nakalibing doon. Isinailalim ang katawan sa forensic examination at kalaunan ay nakilalang si Joyce Torres, ang biktima. At nang mapag-alaman ng mga pulis na si Von lang pala ang huling kasama nito bago yun mamatay, at bigla ring nawala si Von sa bayan, hinanap na siya ng mga awtoridad. At nang matunton nila ito, dinampot agad siya ng mga pulis at inaresto. Sa korte ay ikinuwento ni Hidalgo ang buong nangyari na siyang detalye ng narinig natin sa salaysay. Umamin si Von Hidalgo na napatay nga niya si Joyce. Pero iginiit niya na self-defense lamang ang kanyang ginawa dahil si Joyce umano ang unang nagtangkang umatake sa kanya gamit ang kutsilyo. At kung di siya dumipensa ay malamang na siya na ang patay ngayon. Ngunit naging malaking problema sa kanyang depensa ang ginawa niya pagkatapos mamatay si Joyce. Hindi kasi siya nagsumbong sa mga awtoridad agad-agad. Dahil kung self-defense lang ito, ay bakit inilabas niya ang katawan ni Joyce at dinala pa sa liblib na kakahuyan at inilibing upang maitago ang nangyari. Sa huli, nakulong si Von Hidalgo at naharap sa kasong homicide. Kaugnay ng pagkamatay ni Joyce Torres. Hindi rin naging sapat ang kanyang depensang self-defense dahil ipinagpatuloy niya umano ang pagsakal kay Joyce kahit humina na ito at nabitawan na ang kutsilyo. Pinapatunayan ng kasong ito na madalas, hindi kasi nakukontento ang tao sa kung anong mayroon ito. May pamilya na sanang maayos si Von at hindi siya umabot sa kulungan. Kung noong una pa lang ay hiniwalayan na niya ang tukso ng buhay na laman.